Disyembre pa dapat noong nakaraang taon inaasahang darating pero hindi pa rin daw na-deliver hanggang ngayon ang ipinadalang mga balikbayan box ng isang OFW mula po sa Kuwait. Dumulog na siya sa inyong kapuso Action Man. Ito ang dalawang balikbayan box na ipinadala ng OFW na si Cheryl sa pamamagitan ng isang freight forwarding company mula sa Kuwait pa Ocampo, Camarines Sur, Setyembre ng nakaraang taon. Ang mga padalang pasalubong at pagkain na inaasahang dumating dapat noong Disyembre, wala pa rin hanggang ngayon. Balibayad ko lang po dun sa box is more than 10,000 na. Yung laman po nun aabutin siguro ng nasa 10 din. Tagal ko rin yung pinag-ipunan para sa kanila ko. Pero hanggang ngayon, wala, hindi ko pa rin nakuha. Sumasagot pa raw noon kay Cheryl ang kumpanya. Okay pa po yung contact namin ng ko sa Kuwait. Pagdating po hanggang sa nakauwi na ako, October, i-block na ako ng contact ko dun. Ang tanong ngayon ni Cheryl, ano na ang nangyari sa kanyang mga padala? Isinangguni ng inyong kapuso Action Man sa Department of Information and Communications Technology ang sumbong. Ang jurisdiction ho ng DICT pagdating ho sa mga parcel services, kami ho ang nagdi-deliver ng last mile services. Ibig sabihin ho, mula do sa warehouse pagdating ho dito sa Pilipinas, pagka OFW balikbayan boxes o yung mga parcel services na yan, ang kausap po nila yung mga counterparts natin o yung mga delivery services doon saan nakaregister sa ibang bansa. Usually ho, ang nangyayari, yung mga delivery services na yan, nagko-contract din ng mga delivery services natin. Na-check niyo na ho ba, Attorney Sir, kung lisensyado po itong kumpanya na ito? Base sa aming database, hindi ho to registered sa amin at walang pending application ho sa DICT. Ang mga posibleng paglabag niyan is mail pilferage, yung mga parcel at saka yung halimbawa, hindi talaga dinedeliver, papasok ho yan sa estafa. Sinubukan naming kunin ang panig ng forwarding company sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa kanilang numero pero wala silang tugon sa amin. Aalamin daw ng DICT kung aling local courier service sa Pilipinas ang kinontratang partner ng kumpanya. We can track if na-receive po talaga nila. Pag hindi natanggap no local partner, talagang mukhang naloko yung ating kababayan at hindi na natin ma-recover unless we can have our counterparts dun sa United Arab Emirates para naman matulungan ang ating kababayan. Tututukan namin ang kasong ito. Samantala, update naman hinggil sa idinulog na sumbong sa atin noong isang linggo. Matapos nating maipalabas ang hinaing ni Lourdes sa kanyang dalawang loan sa GSIS na naging 6 umano. Pinuntahan siya ng mga kinatawan ng ahensya para mapaliwanagan. Nalinawan ng miyembro kung paanong nagkaroon siya ng 6 na loan. Sabi ng GSIS, nagkaroon ng adjustment sa computed interests at surcharges ng mga utang ni Lourdes kaya makakakuha siya ng refund. Simula sa susunod na buwan, makakatanggap na rin siya ng mahigit 7,000 pisong buwan ng pensyon mula po sa GSIS. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katulian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Good vibes sa mga nagpo-food trip pero bad trip sa ilang residente ang hilera ng mga kainan sa isang barangay sa San Fabian, Pangasinan. Takaw disgrasya umano kasi ang mga ito na dapat hanggang Enero lamang pero naroon pa rin. Agad tumugon dyan ang inyong Kapuso Action Man. Lumpiang ate? Magkano yung maliit? Inirereklamo ang hile-hilerang mesa at upuan ng mga food kiosk na ito sa isang bahagi ng Braganza Street sa Barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan. Naging sagabal na umano sila sa daan na takaw aksidente raw para sa mga motorista. Ang alam po namin dyan, sir, bawal po yan kasi government property yan. Bakit pinapayagan niya na mag-istolo sila dyan na dumadami yung taong nakakaabala sa mga sasakyan? Enero ngayong taon nang maglagay ng food kiosk sa lugar dahil sa pinagdiwang na pista roon pero natapos na ang pista. Naroon pa rin ang mga harang sa daan. Panawagan namin sa munisipyo, sana bigyan naman nila ng pansin yan kasi kung may aksidente dyan, sana aksyonan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan ng San Fabian, Pangasinan. Gusto nilang kumita, tuloy-tuloy yung kita nila, kaya napayagan na lang namin. Ito ba'y may mga permiso mula sa munisipyo?
verbal lang kasi sa hirap nga ng buhay kung minsan matulungin itong mayor natin, pinabayaan na lang. Bunsod ng sumbong, agad ipinatanggal ang mga sagabal na mesa at upuan. Sabi ko, abusado naman sila. Alam nyo naman yung mga tao kung minsan mapagbigyan mo sila. Kinukuha hanggang dito. Kinoordinate ko na sa pulis, babantayan na para hindi na maulit yung paglalagay ng lamesa at saka upuan. Nangako rin ang lokal na pamahalaan na magtatakda sila ng regular na road clearing operation sa lugar. Katuwang ang DILG. Sinusubukan pa rin naming makuha ang pahayag ng mga may-ari ng food kiosk. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.